Imbitahan ko po kayo sa huling bahagi po ng passage na tinatalakay natin in series every Sunday. 3 John verse 1 to 14. Isang chapter lang po ito. Pangunahan ko po ang pagbasa. Kung naroon na po kayo sa ating teksto, nawa makasabay ang bawat isa po sa atin sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Talatang 1, ikatlong sulat ni Juan, ganito po nakasulat. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, si Apostol Juan po yung sumulat kay Gayo. Sabi niya, para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Mahal kong kaibigan, tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kilala. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinilala ni Diotrephes. Ang hangad niya'y siya ang kilalaning pinuno. Kaya pupunta ako dyan. Uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at pinapalaya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos. Mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at yan din ang patotoo ng katotohanan tungkol sa kanya. Yan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng panulat at tinta. Inaasahan kong magkikita tayo at makakapag-usap sa lalong madaling panahon. Sumaiyo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Isa-isa mong batiin ang lahat ng ating mga kaibigan diyan. Ito po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo ang topic, halo po sa ating passage na binasa, pinamagatan ko po na descriptions of Christians. Mga katangian, iba't ibang kalalagayan, gawi, o kalikasan ng mga mananampalataya, mga believers o miyembro ng Iglesia ng Panginoon. Ang sulat po na to ni Apostol Juan ay somehow magbibigay sa atin ng alaala o idea kung ano ba ang kalagayan ng unang mga iglesyang kagaya natin in the New Testament times, in the time of Apostle John. Yung kung sino yung mga tao, anong klase silang mga tao, even so the problems na nararanasan nila. Mga problemang somehow mapapansin natin in our passage as we discuss our text na hindi naman pala naiiba ang mga naging problema nila noon sa ating nararanasang problema ngayon. Mga problem people, mga problem na nag-a-arise
in the midst of God's church, God's people in the New Testament times, at nangyayari din naman sa ating kapanahunan. And ang sulat na to primarily ay address kay Gaius na isang hindi lang ordinaryong mananampalataya sa iglesia in our passage, kundi isa sa mga leader ng iglesia ng Panginoon in their midst. So we could say, mga kapatid, we must believe na truly kung saan may mga tao, there will be problems. Dahil unang-una, ang Diyos ay hindi naman nagkakamali, nakakagawa ng kaguluhan. It is but humans, mankind, and sometimes even in the lives, in the midst of God's people, nagmumula ang problema. Kadalasan na pinagmumula ng problema. At of course, sa tao din naman, supposedly, dapat manggaling ang solusyon o sagot sa mga problema. So, every one of us dapat lang na harapin natin ng may seriousness o honesty ang tanong na tayo ba gaya nila ay nagiging bahagi ba tayo ng problema o tayo ay bahagi o sagot, solusyon sa mga problema ng iglesia ng ating Panginoon. So, tignan po natin ang ilang mga descriptions ng mga Christians in the early assembly, people of God, in the time of Apostle Paul na kanyang sinulatan. At makukonsider natin dito ang ilang mga personalidad, gaya ni Gaius, ni Diotrephes, at ni Demetrius. Pakisabi nga po natin, Gaius, Diotrephes, and Demetrius. So the question that I'll be raising with you today ay kung ano yung tatlo na iba't ibang descriptions ng mga Christians in our passage na kailangan nating pansinin, kailangan po nating mapag-aralan, makonsider sa atin pong mga buhay today. Ang una po na description ng mga believers in the early times, early assembly, in the church sa panahon ni John, ay walang iba kundi yung pagiging stimulator. Ito isang katangian ng mga mananampalataya. Just like Gaius, first and foremost, Gaius, na sinulatan ni Apostle John at kanyang pinuri sa ilan at maraming mga excellent na qualities. Ang stimulator ay ang pagiging encourager, ang pagiging dahilan para ang iba ay ma-revitalize, ma-encourage, ma-synergize, magkaroon ng vibrancy, maging active kung siya ay inactive, siya ay ma-impluwensyahan para hindi lamang manumbalik sa kalooban ng Diyos, kundi all the more lumago, tumatag, tumibay sa kanyang pananampalataya. Yan ay si Gaius na isang stimulator na may napakagandang influence sa buong iglesia ng Panginoon in the time of Apostle John. So, kaya nga, no wonder, mahal na mahal siya. Tinawag siyang beloved ni Apostle John. At siya, in our passage, ay makikita nating highly recommended. Siya ay notable. Siya ay reported na mapagmahal at minamahal din siya ng buong iglesia dahil nga sa kanyang magagandang mga katangian. Gaya halimbawa nang siya ay isang hindi lang miyembro kundi leader na spiritually healthy. Sa kabila na siya ay merong physical na kahinaan, limitasyon o karamdaman na hindi natin alam kung bakit siya may health issue o issues. Somehow baka yan ay namana o kaya ay nakuha niya while serving the Lord o naglilingkod sa pamilya o gumagawa in his everyday activity, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. So, mapapansin natin na
kahit na siya ay may sakit, may karamdaman, may limitasyon physically, somehow baka meron siyang disability na baka namana, genes na namana, o kaya ay na-incur nung siya'y maliit, nananatili na siya ay spiritually healthy. So, possible pala mga kapatid na kahit tayo ay may mga limitations, karamdaman, kahinaan, physically, ang atin namang spiritual life ay malakas, matatag, malago, at nag-grow. Hindi lang genuine, kundi pleasing sa ating Panginoon. Of course, kagaya ng atin pong mga pangangailangang inilalagay sa ating mga katawan everyday ng ating buhay, gaya ng balanseng pagkain, right diet, mga masusustansyang pagkain, ehersisyo, mga lugar na iniiwasan natin kasi baka tayo makontaminate ng mga mikrobyo, virus, mga lugar o tao na baka makahawa sa atin ng sakit. That is so important. Man din yung pahinga ng ating katawan na from time to time napapagod at nangangailangan ng proper rest. Ito ay kung kinakailangan ng physical na katawan, same is true sa spiritual body na meron si Gaius, meron ng bawat isa po sa atin. Importanteng napapakain din natin, nabibigyan natin ng mga spiritual food, spiritual needs ang atin po mga spiritual body. We must believe na ang tao, just like you and me, ay may dalawang kalikasan. Isang physical at isang spiritual. At ang mga katangian nating ito, kalikasan nating ito ay may kanya-kanyang pangangailangan. Physically and spiritually. So kung may pangangailangan ng physical, same is true with spiritual. To stay healthy spiritually, we believe mga kapatid na based on the teaching of the scripture at sa spiritual health na meron itong si Gaius, we believe na ang unang-una na pagkaing spiritual niya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Because that is what the Bible said, na ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Sabi ng Matthew, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So ang salita ng Diyos, ang Word of God, ang truth, ay pagkain ng espiritu, ng kaluluwa. It is a spiritual food. And I believe, itong si Gaius ay hindi lamang po reader ng Bible, hindi lang siya listener ng Bible, hindi lang po siya nagme-memorize o nagsusubi sa kanyang puso ng salita ng Diyos, kundi siya po ay doer ng salita ng Diyos. Tagasunod. Siya ay practitioner ng salita ng Diyos. This is so important for the Word of God na kinakain po natin, minemeditate natin, minememorize natin, inaaral natin. Importante na ito ay atin din pong ipinapamuhay. That will be our exercise. Lumalakas ang espiritu, ang pananampalataya ng isang Kristiyano pag siya ay sumusunod sa salita ng Diyos. Pag siya ay lumalakad sa katotohanan sa daan at kalooban ng ating Panginoon. I believe personally, kaya spiritually healthy itong si Gaius, it's because meron siyang balancing buhay. Physically as well as spiritually. Isa pa sa kanyang excellent na katangian, aside from siya ay spiritually healthy, kahit na siya ay may health issue, may sakit, may disability, ay ang pagkakaroon ng good testimony. Siya ay kilala sa buong simbahan ng lahat ng mananampalataya, lingkod ng Diyos, na masunurin sa Diyos, kay Kristo, sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Siya ay isang Kristiyano, leader ng simbahan na lumalakad sa katotohanan, puspos ng Espiritu ng Panginoon,
na nagbibigay sa kanya ng kaunawaan para malaman niya, maunawaan niya, higit sa lahat, masunod niya ang katotohanan. Because sa buhay ng isang mananampalataya, filled by the Holy Spirit, dahilan para siya ay magkaroon ng kakayanang hindi lang maunawaan ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, kundi higit sa lahat, masunod niya, malakaran niya ang katotohanan at salita, utos ng Panginoon. So, kaya dito napaka-importante ng personal na pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior for a man, for a person na mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Sa Book of Acts, nung sila po ay manampalataya sa Panginoon, libo-libo, napuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Nilililiman ng Espiritu ng Diyos, and they were able to not just know God personally, but to obey God. Nakakagawa pa nga sila ng mga signs and wonders, miraculous deeds, at nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika in the power of the Holy Spirit na lumulukob sa kanilang mga buhay after na sila ay manampalataya sa Panginoon. So, the last but not the least na excellence nitong si Gaius, kung bakit siya spiritually healthy, kung bakit siya regarded na mahal ni Apostle John, ng buong iglesia, it's because of his practical ministry. Yung kanyang pagiging matulungin sa kapwa, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos, sa mga itinerant preacher, mga travelers, na mga missionaries, mga kapatirang nagmumula sa malalayong lugar at nagmimisyon kung saan-saan, pinapatuloy niya sa kanyang tahanan, nag-host siya sa kanila, pinapakain, binibigyan ng masisilungan, matutulugan, at pag sila'y humahayo na, pinapabaunan ng pagkain, ng mga pangangailangan, ng finances, at pag nasa kanyang tahanan, napatuloy niya ang mga lingkod ng Diyos, ay kanyang hindi lamang wine-welcome, ina-assist, pinagsisilbihan, sinusupply ng makakain. Even so, according to scholars, commentators, even ang mga damit nila ay nilalaban niya. Kung meron siyang mga alipin, mga slaves, pinalalaban niya somehow. Pero ito'y mga practical na ministry na ginagawa ni Gaius, hindi lamang sa mga lingkod ng Diyos, hindi lamang sa iglesia, hindi lamang sa mga kamag-anak, even so sa mga estranghero, mga hindi niya kakilala, mga businessmen somehow, dumadayo sa kanilang lugar, pero mangangailangan ng masisilungan, matutuluyan kasi delikado sa labas, sa mga tulisan, sa mga hold-upper, lalo na mga missionaries at mga lingkod ng Diyos, mga preachers, mga kagaya ni Apostol Juan na nangangailangan ng tulong na magmumula sa mga kapwa mananampalataya. So, ang mga itinerant preacher in this Bible time, in our passage, ay basically umaasa at tumatanggap ng tulong, hindi po sa mga Gentile, hindi sa mga unbelieving, hindi sa mga unsaved, hindi sa masasama, hindi sa mga politiko na hindi personal nakakilala sa Panginoon, kundi sa mga believers, servant din ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagtanggap ng tulong sa mga hindi mananampalataya ay nagbibigay ng napakababa na integridad sa salita ng Diyos, sa mga servant, nagiging cheap ang ministry, nagiging cheap ang pananampalataya, nagiging cheap ang kalalagayan ng mga lingkod ng Diyos, iglesia ng Diyos kapag tumanggap ng tulong mula sa hindi mananampalataya. Because in Bible times, even in the New Testament times, gaya po nito, ang tulong ay nagmumula sa mga mananampalataya at hindi po sa mga unsaved. Nakakalungkot po dahil sa ating panahon, hindi na po yan nagiging norm. There are lots of churches, servants, na kung manghingi ng tulong, kahit kanino.
unmindful sa effect ng pagtanggap ng tulong o paghingi ng tulong sa mga hindi mananampalataya. Kami po ay namalengke kahapon ng konting mailuluto para sa atin pong leaders lunch training mamaya. And napansin ko po dyan sa palengke po natin, nagkalat po ang nanghihingi, mga kapatid. Magagandang kasuotan, babae, lalaki, bata, matanda, every corner. Siguro, hindi ko naman naikot ang buong palengke, pero ang napansin ko po na may dalang basket at nanghihingi. More or less 10, hindi po bababa ng 10. Hindi ko pa naikot. At may isang nagpipreach doon sa malayo. At tinanong ko, taga saan ka na church? Binanggit po nila isang church dito sa Carmona. And random po yung panghihingi. And naalala ko lang ito dahil po sa ating passage for today. Na in Bible times, supposedly ang tulong na dapat tanggapin ng mga Kristiyano, ng churches, ng mga mananampalataya ay inaasahan ng Diyos, utos ng Diyos, magmumula sa mga mananampalataya. Di ba? Yung principle ng tupa, kawan, di ba? Saan kumukuha yung pastol ng gatas? Saan nanggagaling yung karne? Sa kawan. Same is true with the Church of God. We are God's flock. We are God's sheep. We are shepherds of the Lord. And yan ang prescribed na kapamaraanan ng Diyos para sa pagtulong at pagtanggap din naman ng tulong ng mga mananampalataya. Ministers of the Word na ibinigay na ang sarili, ang buhay, ang lahat-lahat. Give up ang trabaho, negosyo para paglingkuran ang Panginoon. Maipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Marami po ang maligtas, marami po ang makakilala sa Panginoon. So, si Gaius ay nagsilbi pong stimulator, encourager, good influencer sa maraming tao during his time. Kahit pa nga sa mga estranghero, hindi kakilala, siya po ay nagmiministeryo. At ang kanya pong motibo, mga kapatid, sa gawain niyang ito, practical ministry niya is to honor God, para makapag-witness sa mga tao, o ang mga tao makapag-witness dahil sa Kanya, makahayo dahil sa Kanya, makapaglingkod sa Diyos dahil sa Kanya. Ang motibo ni Gaius ay sumunod sa kalooban ng Diyos at maging fellow helper ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga mananampalataya, mga tagapagpahayag ng katotohanan salita ng ating Panginoon. That is Gaius. Pero, in the church of Gaius, hindi lahat ay may spirito ni Gaius. Hindi lahat ay may katangiang kagaya ng meron si Gaius. Just like in our modern time. I believe. Sana kung lahat ay kagaya ni Gaius, mga kapatid. May qualities, descriptions, characteristic ng kagaya ni Gaius, pero unfortunately, not everybody is a Gaius, a stimulator, an encourager. Dahil yung pangalawa po na description ng Kristiyano sa atin pong passage ay isang oppressor. Pakisabi nga po natin, oppressor. Ang synonym po nito, mga kapatid, ay dictator, tyrant, strongman, di ba? Yung yumao nating dating naging presidente, ama ng atin pong kasalukuyang presidente, ay yan po ang binansag sa kanya noon. Hanggang ngayon, kilala siya sa pagiging dictator, strongman, and synonym po niya ng pagiging tyrant or oppressor. Verse 9 to 10, it says there, basahin ko lang po uli para however, makarelate po tayo ng maayos. Sabi po doon sa verse 9 to 10, sabi po ni John, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us.
So when I come, I will call attention to what is he doing, spreading malicious nonsense about us. Not satisfied with that, he even refuses to welcome other believers. He also stops those who want to do so and puts them out of the church. So si Diotrepes po ay isang Kristiyano, leader ng Iglesia ng Panginoon in the time of Apostle John in our passage, pero ang katangian po niya is somewhat negative. Siya po ay diktador, siya po ay tyrant, siya po ay strongman, siya po ay bossy, siya po ay authoritarian. Hindi maganda na katangian compared to Gaius. Siya po ay nag-aangkin ng dalawang napaka-effective tool ni Satan. Nagpabagsak kay Lucifer, the most beautiful angel, na naging Satan, which means God's enemy. At nagpapabagsak sa maraming mananampalataya, even mga lingkod ng Diyos, mga leader ng simbahan, which is pride and self-glorification. Ang pagkakaroon ng pagmamalaki, pagmamataas, at ang kagustuhang sarili ang maitanghal, maging pangunahin, maging preeminent, at mapromote. Ito ay angkin-angkin na mga negative na katangian o description ng isang Kristiyano ni Diotrepes. Kaya mga kapatid, no wonder in our passage, kaya ayaw tanggapin, ayaw patuloyin, hindi kayang i-welcome ni Diotrepes si Apostle John. Kasama na ang maraming mga lingkod ng Diyos, mga missionaries, itinerant preachers ng Panginoon, servants ng Panginoon. Sa kanyang iglesia, hindi magawa na tanggapin, i-welcome, i-host, tulungan, suportahan ni Diotrepes. At ang ginawa pa niya, nagsinungaling siya sa iglesia, sa mga kapatiran about John. Mga accusations na hindi totoo. Na mga accusations na ginawa nang nakatalikod si Apostol Juan o siya ay absent, nasa malayong lugar, nasa mission, na walang kalaban-laban para magpaliwanag o depensa ng kanyang sarili. Sinisiraan, nire-reject ni Diotrepes ang matandang lingkod ng Panginoon na disinsana kung kanyang i-welcome, i-fellowship, susuportahan, patutuloyin, ang dami niyang makukuha na mga karunungan, karanasan, katuruan, kalakasan, katagumpayan sa man of God. Walang iba kundi si Apostle John. Di po ba ganyan tayo sa mga taong matatalino, may mga magagandang katangian, lalong-lalo na mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, lumalakad sa katotohanan, may takot sa Panginoon, at lumalakad sa principles ng ating Panginoon. Hindi lang tayo blessed, kundi tayo po somehow na-influensya nila, na-i-encourage sa kanila para sila ay gayahin, para mapasatin din yung kanilang karunungan, kaalaman, kakayanan, at kalikasan somehow. Dahil yun ang kalooban ng ating Panginoon. Ang masaklap, itong si Diotrepes, hindi lang si Apostle John ang kanyang hindi wini-welcome, sinusuportahan, hino-host, pinapayagang makapasok sa iglesia, makadalaw muli sa kanyang iglesia, makapagministeryo sa mga mananampalataya in the Church of God. Kundi tinatanggal, pinapalayas, dinidisiplina, at nire-reject ni Diotrepes ang sino man na mag-support, maniwala, magmahal, maglingkod, mag-support, tumulong, mag-assist kay Apostle John at maging sa iba pang mga mananampalataya. Ibig sabihin parang nagdadamay. Sino ba sa atin nakaranas ng madamay? Hindi naman ikaw yung kaaway ni Maria o ni Juan. Aba,
dahil nakita na magkausap kayo, hindi ka na rin kinibo. Diba? Parang kaaway ka na rin. At may ginawa na sa'yo. May sinabi na sa'yo hindi maganda. Wala ka namang kaalam-alam. Wala ka namang ginawang masama. It's because kaibigan mo kasi yung nakaaway. It's because kakilala mo kasi yung nakaaway niya. It's because siguro kadugo ka mag-anak mo, kapatiran mo, o kaya ay kasamahan mo sa trabaho. Hindi ka na rin pinakitaan ng maganda. Kaaway ka na rin. Yan po si Diotrephes, mga kapatid. Hindi lang si John reject niya, pati yung mga associates ni John, mga kapwa niya servant, lingkod, mga mananampalataya, ay kanyang dinidisiplina, ibinababa, tinatanggal sa posisyon, at pinalalabas ng simbahan. Ine-excommunicate, tinitiwalag niya. Parang titig na titig kayo sa akin. Ano bang iniisip natin? Ganun ba tayo? O si Pastor Vic parang ganun? Amen? O somehow may na-imagine tayong mga taong ganun, mga kapatid, ang katangian. Oppressor, diktador, tyrant, malupit, authoritarian, ipinipilit ang sarili kahit hindi naman marapat. Ang pangatlo po, the last but not the least, the description of a Christian ay tinawag ko po na prototype. This is somewhat positive because ang synonym po ng prototype ay model, exemplar, at worthy to be imitated. Yan po ang ibig sabihin ng prototype. Ideal. So, kung may magtatanong sa atin, o baka may kaisipan ng ilan sa atin, na hindi maganda yung gaya-gaya, hindi po. Depende po sa gagayahin mo. Are you with me? It is right to imitate anything or somebody, kahit tao lang yan, kasi meron po nagsasabi, wala akong ibang gagayahin, kundi si Lord lang. So, is it right to imitate human beings, human leaders, kahit hindi Kristiyano? Lalong-lalo na kung Kristiyano? Yes. As long na sila lumalakad sa daan ng Panginoon. Lumalakad sa katotohanan. Ang ginagaya, first and foremost sa kanilang buhay, ay ang Panginoong Jesucristo. They are worthy to be imitated. Di ba yan ang sabi ni Apostle Paul? Sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Paul said. Amen? Just like you, parents. Di ba tayo? Yan ang gusto natin. Gayahin tayo ng ating mga anak, sundan nila ang ating mga yapak sa mga attitude, kaisipan, gawi, activities, ministry natin na inline sa kalooban ng Diyos. Are you with me? Di ba masaya tayo kapag nakikita natin ang mga katangian natin, gawi natin, style natin sa ating mga anak. Kung nagagaya nila, ginagaya nila, na-influensyahan ba natin sila? Kung tayo ay, kung makita natin ang mga anak natin, hindi palabasan ng Biblia, magiging masaya ka ba? Diba? Hahangarin mo na ikaw kasi Bible reader, ikaw ay God-fearing, ikaw ay devout na Christian, ikaw ay obedient sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, diba? Hahangarin mo na ang mga anak mo will be the same as you are. Dahil yun ay ginaya mo sa Panginoon at nais mo naggayahin din sa iyo. Hindi lang ng pamilya mo, mahal mo sa buhay, mga kaibigan, mga malapit na kamag-anak, kahit ng ibang tao. That is Gaius, mga kapatid. And Demetrius, na sila po, mga kapatid, ay worthy of emulation because they imitate the Lord. They serve the Lord. They walk in the truth. Kaya mga kapatid, kaya importante ito, mga kapatid, ang pagiging modelo ni Demetrius, ni Gaius, ang pagiging modelo natin bilang isang tunay na Kristiyano. Kasi maraming tao, mga kapatid, all people may not see God, especially in this modern time. In Bible times, may mga nakikita pa nga silang mga reflections ng Diyos, mga liwanag ng Diyos,
apoy ng Diyos, anghel ng Diyos, mga mahimalang kapahayagan ng Diyos, pero in this time, hindi na po kayang makita ng mga tao ang Diyos. Pero people can see God in your life, in the life of a believer, walking in God's way. May description, may kalikasan, may katangiang in line sa kalooban ng Diyos, sa katotohanan, sa utos, sa salita ng ating Panginoon. This is so important na tayo po, mga Christians, believers, ay may description na godly, na galing sa Panginoon, bunga ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos, takot sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa Diyos, na tayo po merong maka-Diyos na buhay, pamumuhay, meron tayong service, hindi lamang sa church, paglilingkod sa Diyos, sa kapatiran, man din sa ating kapwa. Di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa pangalawa niyang dakilang utos, aside from pagsamba, pagkilala sa Diyos, ay walang iba kundi ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So if we want to love our neighbor, we must be loving God. We must be loving the truth. We must be walking in the ways of God. At ang makikita ng mga tao, if we don't hate our brothers or other people, na kahit di natin sila gusto, kaya natin gawan sila ng mabuti because of the love of the Lord, because God said so, to love our enemies, other people, para na nilang nakikita ang Panginoon sa iyong buhay. Are you with me? So we cannot see God. But other people can see God at work in your life because you love God and you love other people as well. Mabuti man o masama. You do good things sa kanilang mga buhay. So it's an encouragement na meron tayong descriptions na hindi lang sa salita, kundi nakikita po sa gawa. Kaya si Demetrius po, mga kapatid, just like Gaius, ay may magandang recognition mula sa iba, sa mga kapatiran. Ang pagkakasabi po ng ating passage, lahat po ng miyembro ng simbahan ay nagpapatotoo na si Gaius ay mapagmahal sa Diyos, sumusunod sa Diyos, matulungin sa kapwa kahit hindi kilala, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. At siya din naman ay nakaka-minister, nakaka-witness sa iba sa pamagitan ng kanyang mga excellent na qualities na ito. Kaya, no wonder, mahal na mahal siya ng buong iglesia, ni Apostle John, ng mga missionaries, ng mga travelers, even ng mga strangers. Love na love siya. Mahal na mahal siya. Nang sabi ng ating passage, ng lahat. Minsan, nakakatakot po yun, na pagka may isang tao o meron sa atin dito, love na love ka ng lahat ng kapatiran. Parang wala kahit isa na may disgusto sa'yo. At paglabas mo doon, sa neighbors mo, sa kaklase mo, sa kasamahan mo sa trabaho, sa community, lahat din, love ka nila. Sino po may gusto nun? Love ka ng lahat ng tao sa paligid mo, sa simbahan, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa pamayanan, sa school. Sino po may gusto nun? Ganda nun. May ganun po si Demetrius, even Gaius, nakatangian, kalalagayan. Pero minsan nakakatakot po yun, lalo na sa ating panahon. If that's our case, of course, ang saya natin nun. Lahat ng tao, di ba? Wala kahit isa na hate tayo, love tayo, ramdam mo, at pinapangalandakan nila, nagpapatuloy. Pero sa isang banda, ang hirap nun, napaka-dangerous nun. Kung lahat ng tao sa paligid mo sa simbahan, love ka. Dahil baka isa kang hapon na sakang.
Di ba? Somehow, baka compromiser ka, kaya love ka ng lahat ng tao. Minsan ganyan eh. Parang, di naman lahat pero may mga politikong ganun po. Lahat piniplace. Lahat gusto siya. Lahat pinaglilingkuran niya. Tinutulungan niya. Walang pinipili to win them over. Kaya para bang walang may ayaw sa kanya. Lahat gustong gusto siya. Pero hindi may iwasan ang compromise sa mga ganun pong sitwasyon. Why is it? Lahat gusto ka at mahal ka. Pero that's possible in the life of Demetrius, Gaius. Pero may isa sa kalipunan nila na hindi sila gusto. Yan po ay si Diotrephes, the oppressor, the dictator, the leader of the church na hindi lang kontra sa pinuno ng iglesia kay Apostle John, man din sa mga associates nila. Ako na-imagine ko lang na hot water ito itong dalawang ito, si Demetrius tsaka si Gaius kay Diotrephes. Kasi yun ang sabi ng ating passage. Pinepersonal ni Diotrephes ang mga associates ni Apostle John, at ang pangunahin na associate ni Apostle John ay si Demetrius at saka si Gaius. Kaya siguro nagpe-pray itong dalawang makisig, notable at loving na lingkod ng Panginoon sa iglesyang ito, na ang isang leader ay isang oppressor sa pagbabalik ni Apostle John para kastiguhin, para disiplinahin, para i-confront ang isang leader ng simbahan, Kristiyano na naging oppressor, tyrant, authoritative, at nagiging bad influence. Hindi lang sa iglesia, kundi sa pangalan ng Panginoon. So, the topic that I've shared with you ay, sino po nakakaalala? In acrostic, sino po? Ano? Doc. Doc. Yan, doc. Ano ibig sabihin ng doc? Ano ibig sabihin ng doc? Reflection tayo? Description of Christian, sabi ni Brother Rogie. Okay. Descriptions of Christians. At ano po yung mga description na yon ng mga lingkod ng Diyos, Kristiyano, in our passage na naging major point po natin. In acrostic, sino po ang nakasunod? Soap. Wow, ano po ba yon? Sopas o sabon? Soap. Okay. Tama naman ay. Okay. Pero let's read it as SOP. Amen? Kay nanay, soap. Parang nakakagutom kung sopas yun. Soap. Parang ang bango nun kung soap na sabon. Ay, tama, nanay. Okay, soap. Ang ibig sabihin ay stimulator. Ano synonym stimulator? Encourager. Amen? O is oppressor, na ang synonym ay dictator. Yan po si Diotrephes, mga kapatid. And the last but not the least ay prototype, na ang ibig sabihin ay model. Model. O exemplar. O kaya ay worthy of imitation. Walang iba kundi si Demetrius, na isang napakagandang example sa iglesia ng Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang passage natin here is somewhat parang gamot, mga kapatid, o parang doktor na pwede pong makahil ng karamdaman, hindi lang physical kundi spiritual, sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan, karunungan, katagumpayan, katatagan. Yan po ang salita ng Diyos. Yan po ay Diyos. Yan po ay katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. And
notable na hindi lahat sa simbahan ng Panginoon ay positibo, kagaya ni Gaius at ni Demetrius. In Bible times, in early assembly, meron po ng mga Christians na nagiging oppressor, disobedient sa kalooban ng Diyos, at nagiging bad example sa mga mananampalataya. And ito po ay isang napakaganda na hindi lamang po paalala sa atin ng Panginoon, kundi katuruan na dapat po nating gayahin at iwasan din naman on the other hand. So, I propose and emphasize only one thing. Things to ponder po natin to, and most of all, panghawakan po natin na katuruan ng atin pong Panginoon in our passage. When the believers love Jesus, the truth, and one another, then the Spirit of God can work in the church to glorify Christ. Iglesia po tayo ng Panginoon. Katawan po tayo ng Panginoon. Ang simbahan ay hindi po structure na may malaking krus sa taas o may malaki, malawak, maganda, mabangong pasilidad. Ang church po ay ang buhay, pagsasama-sama, kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo. That's the church. We are one of God's church. And the Lord has many churches, tinatawag na body of Christ, all over the Philippines, all over the world. And it is so important na ang church, iglesia, ang mga mananampalataya ay may personal na pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. This is so important, very basic. Para ang tao maligtas spiritually, hindi mapunta ng impyerno, mapunta ng langit, time comes, pag siya namatay o pag nagbalik ng Panginoon. He or she has to be a believer of the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. John 3:16 said, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him will not perish in hell, but have everlasting life." John 14:6, it says there, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko." Jesus said. If anybody gustong maging anak ng Diyos, maligtas ang kaluluwa, gawing lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, maging recipient ng mga pagpapalang espiritual ng Diyos, lalong-lalo ang buhay na walang hanggan. John 1:12 said, "To all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God." At sa kanila na sa Kanya ay tumanggap at nanampalataya, sila ay Kanyang pinagkalooban ng karapatang tawagin o maging mga anak ng kataas-taasang Diyos. So, when the believers love Jesus, the truth, that is God's Word, the truth is Jesus Himself, because yan ang sinabi niya sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life," Jesus said. At kung may pagmamahal ka, hindi lang sa Diyos, kundi maging sa kapwa mo, kahit sa hindi mga kaibig-ibig, katanggap-tanggap, kahit hindi mo kilala, may pagmamahal ka, then you know the Father, then you are a child of God, then the Spirit of God resides in you. God is giving you that strength and wisdom, not just to know, but to obey the will of God. And the Spirit is able to work not just in your life, but in the life of the whole church, God's body, God's believers, God's servants, God's church such as ours. Kapag meron po tayong pagmamahal sa Diyos, mahal natin ang katotohanan, and we live by the truth, we walk in the truth, and if we love others like ourselves, then malaya po at malakas ang makakilos ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating simbahan, bilang katawan niya in this world. Can we say amen to that? Tayo po ay tumayo, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Let's bow our heads, let's come to God in prayer.
in repentance, in thanksgiving, and in humility, seeking God's will na maganap, mapasa atin habang tayo ay nabubuhay. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Once again, amin pong nabulay, naunawaan, na isa puso, naalala, at naging challenge sa amin, Panginoon, ang characteristic descriptions ng mga lingkod po ninyo in Bible times. Somewhat nakikita po namin sa aming sarili, sa aming katabi, sa buhay ng mga taong tumatayo sa aming harapan, sa mga taong nasa aming paligid, nasa inyong mga iglesia, sa iba't ibang dako ng aming bansa, ng mundo. Buhay o patay na ay nakita namin, Panginoon. Napuspos ng inyong spirito, may katangiang ayon sa inyong kalooban at nagpapamuhay, hindi lamang nagsasaisip, nagsasapuso, kundi nagsasabuhay ng inyong salita at katotohanan. Gaya po ni Gaius, ni Demetrius, O God, thank you for their excellent qualities na naging available po sa amin at amin pong naaalala ngayon at amin pong na-appreciate. And the life of Diotrephes, Panginoon, isang Kristiyano, leader ng simbahan, na hindi po lumalakad sa inyong kalooban sapagkat ang nais, siya ang mapansin, siya ang maging bida-bida palagi, siya ang maging sentro, siya ang mag-glorify, hindi Christ-centered, kundi self-centered Christian, self-centered na leader ng simbahan. And walang ibang pinopromote kundi ang sarili, hindi ang kapatid, hindi ang pangalan mo, kundi ang sarili na kagustuhan at pagkatao. Panginoon, forgive us sa mga panahong kami po ay naging authoritative, authoritarian, naging mabaksik, naging malupit, naging insensitive sa mga kalooban niyo pong ito, na maging loving, maging fearful sa iyo, maging mabuting neighbor sa iba. Oh God, forgive us dahil kaya kami humina, kaya kami hindi nakakalakad sa inyong daan at kalooban ay dahil na-neglect namin ang inyong salita na ito hindi lamang binulay, binasa, pinakinggan. Higit sa lahat, hindi po namin nasusunod, na i-apply in every area ng aming buhay. Unlike Gaius and Demetrius, we know, naging consistent, naging faithful sa mga principles mo, sa iyong salita, sa iyong katotohanan. Nagpasakop sa Espiritu Santo, sa udyok, promptings, and leading ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. That is why they were greatly loved by other people, by the brethren, no less than your beloved servant, Apostle John, na hinihiling namin, pangit hinahangad, maranasan din po namin sa aming buhay in the light and power of your word. Lord God, continue, Father, to minister unto us, to grant us faith, salvation, most of all, edification of our faith, upang makita ng Diyos ang mukha mo sa aming mga buhay, sa aming mga gawa, sa aming mga trabaho, sa aming pagninegosyo, sa aming attitudes, sa aming principles, sa aming mga salita, sa amin pong mga decisions, sa aming way of life, sa aming mga habits, sa aming kultura. Oh God, be evident by your Spirit, by the power of your word, all for your glory.
Kaya na pong bahala sa bawat isa po sa amin. We commit to you our lives. It is yours. And we pray, take it and use it even more or for your glory, our Most High God. All this we ask and pray in the mighty, holy, powerful, precious, glorious, miraculous, and sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ. And every saints that are in this place may say, Amen, Amen, and Amen. Minsan pa, lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan natin siya ng may